Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito pa rin po ako sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong ilolocate na isang property. Siya naman po ay 3.5 hectare. Then mula po doon sa town proper po ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 4 kilometers po siya. Then ang dadaanan po natin ay cemented road naman po siya. Then yung 3.5 hectare ay may right of way po siya na nasa 20 meters lang po o kulang pa po itong 20 meters. Pero yung pong right of way na dadaanan natin papunta po dun sa 3.5 hectare ay pag-aari pa rin po ni seller nung nagbebenta po nung 3.5. Kaya wala po tayong po problemahin dito sa right of way na to. Kasi ito pong kabilang side na to, na-subdivide na po niya yan. Kaya wala pong frontage yung 3.5. Ito pong part na to na binukod niya para po dun sa right of way, para po dun sa property niya dun sa likod. Ano po? Okay po, tara po, samahan niyo po akong puntahan natin yung 3.5 hectare ng Tagkawayan, Quezon. Okay guys, nandito na po ako sa start ng property. Ano po? Yan pong natututukan na yan ng aking camera, yan po yung Barangay Road. Then ito pong side na to, ito po yung magiging right of way na nasa, sabi ko nga po sa inyo kanina, nasa 20 meters. Pero hindi po siya 20 meters. Napaka igsi lang po ng right of way. Then yung pong right of way na yon, kay seller pa rin po nitong 3.5 hectare. Okay, ito na po ang 3.5 hectare ng Tagkawayan, Quezon. O, dito pa lang po sa bungad, may fruit bearings na po tayong nakita na mga duhat. Then, ayan po. Ito pong side na to. Ayan, flat na flat po ang area dito sa bungad na to. Okay, tara po. Doon kayo sa likod ko. Ayan, flat na flat po ang area. Ano po, medyo lang po talaga siya madamo. Okay. Ayan po siya. Ang dami pong, laki po ng duhat dito sa side na to. Ayan, santol. Yan po ang fruit bearing dito sa area. Ito po ay nilote-lote na po itong kabilang side na to. Ito pong nababakuran na to talaga ay lote-lote na po siya. Kaya po, ito pong area ay talagang darating po ang araw na marami na po ditong tao. Ayan po, may mga santol po dito sa side na to na mumunga. Kasi ngayon po talaga ay tag-santol. Ayan. Flat na flat po yung property dito po sa bungad pa lang. Titingnan ko po dun sa likod kung flat pa rin po siya. Pero tingin ko po ay almost flat po ang area. Yan. Ang title po nito is TCT title. Okay po, opo. Yan. Yan po ang property. Then yung bakod na yan, nakikita po ninyo. Yan po ay sinubdivide nga po ito. Kaya sabi ko po sa inyo, ito po ay may mga nakabili na po niyan, lote-lote. Then yan pong malaking portion na yan, nabili na rin po yung malaking portion na yan, nakukulungan po ng bakod. Then ito naman po yung 3.5. Almost flat po ang property. Ayan. Madamo lang po talaga siya. Ano po? Yan. Maganda po siyang pagtalian ng mga baka. Yan pong bakang yan ay nakitali lang po ha. Hindi pa po siya kasama sa bilihan. Hi baka, huwag kang manghabol. Ayan, may avocado na po dito sa side na to. Ay sorry po, hindi po pala avocado. Sorry po, ano po ay santol po pala. Gutom na po ang inyong lingkod, kaya po iba na po ang tingin sa santol. Naging avocado na po. Ayan, flat na flat po ang area. Ayan po siya oh. Kuya, ito bang side na to pala yan to? Kasama pa to, di ba? Okay po, ito pong side na to ay palayan po ito. Katulad po nito yung nababakuran na yun na nabili na din. Palayan din po yun eh. Yan pong nabili niya sa kabila. Then ito pong part na to ng
property ay palayan. Then ayan po ang nyugan. Makikita naman po natin ay may mga nyug pa rin po siya. Yan, flat pa rin po dito sa side na to. Ang ganda po nitong area. Kuya, mga ilang pa kayang puno pa ito ng nyog? Opo. Ano pong source ng tubig dito? Bukal? May isa pa po, wala. Ayan po yung santol kanina na napagkamalan ko na abukado. Napakarami po niyang bunga. Ayan, ito po ay kaparangan po itong side na to. Then, ayan, mga duhat po ang nandito sa side na to. Ayan, pantayin po yung part na yan. Then, papunta pa po yan doon. Mga estimate mo kuyang nyug nito, mga ilan na lang? Parang konti na lang to eh. Opo. Ito po ay mga more or less po ito ay mga 150 kapuno na lang. Ano po? Kasi kita naman po dun sa area. Then makikita po natin na wala pong problema about sa water. Kasi dyan po sa gilid na yan ay meron po dyang sapa na maliit. Then ayan po. Napakaganda po ng area. O flat na flat po siya. Ayun, mga duhat po ulit yung sa side na yan. Kayo na lang po mag-i-improve nung property. Ano po? Kasi talagang kakaunti na po ang nyug niya. Hindi na po angkop doon sa laki ng area. Kasi ang isang hektarya po ay pagka punong-puno po siya ng tanim, nasa 250 kapuno po ang nyog. Then sa medyo po hindi na po siksik, mga 200. Ayan, ito po ay 3.5 hectare ay more or less na lang po ito ay 150 kapuno. Yun nga lang po ang kagandahan po nito kasi flat na flat po yung area. Then malapit po siya sa town proper. Then ang right of way po niya ay wala na tayong problema kasi kay seller din po yung right of way na madadaanan natin. Pero kahit po kay seller yung madadaanan natin, kailangan pa rin po nating gawing legal ang right of way. Ipapanotaryo pa rin po natin yan para safe po ang bibili ng property para po doon sa right of way na ibibigay ng may-ari. Kasi syempre po, darating ang araw, magbabago po ng mga tagapagmana, kaya kailangan po nating gawing legal, gawing may dokumento lahat ng usap about po dito sa property. Ayun po, mayroon pa rin po dong mangga sa side na yon. Then ayan, mga duhat po ang meron dito, halos karamihan po. Ayan, nabasa na po ang inyong lingkod. Talaga pong kailangan po nating sakripisyuhan ito kahit po mainit. Ayan, sunabak po ng inyong lingkod. Ilang araw po kasi akong hindi nakapag-vlog kaya medyo po hindi ako nakapag-upload ng 2 araw sa aking YouTube. Ngayon po ay medyo gumanda na po yung panahon. Although nung pong mga nakaraan, hindi naman po talaga dito umulan ng malakas sa amin sa Quezon. Hindi lang po talaga makapag-area dahil madulas po ang daan. Kasi paambun-ambun po siya. Medyo lalakas ang ulan, then titila, mag-iinit. Ngayon po talagang ako ay nagsakripisyo na. Nag-decide na po na mag-vlog na. At kailangan ko na pong mag-upload at magbenta sa inyo ng property. Hindi po pwedeng tumigil ang inyong lingkod. Kailangan po araw-araw ay makapag-area. Maganda po dito ay bakahan. Then, yun nga po, ang nakikita ko po ditong maganda, alam nyo po kung ano, isa-subdivide din po itong property. Ilolote-lote.
Kasi yun nga po, yung mga karatig po nito ay sinubdivide na. Konting tambak na lang po nito, konting develop. Okay na po siya. Mabibenta nyo na po ito na medyo may presyo pag ito po ay sinubdivide. Dun sa naman po sa gusto ay farm lang, pwede nyo na po itong pataniman ng mga fruit bearings na madali siyang mamunga. Then ng mga nyog, palitan po yung mga nyog na nawala, punuin po ng nyog itong area. Then sa gitna po ng property ay bahay bakasyonan ninyo. Napakaganda po ng property. Ayan po siya. Pagpasensyahan nyo na po muna ang aking video at cellphone pa lang po ang ating gamit. Ayan. Mamaya ko na lang po babanggitin yung about po sa price, doon na lang po sa details, at kakausapin ko po muna si seller about po sa presyo nila. Ano po? Kaya po, yun lang po munang title ang nabanggit ko. Yung pong presyo ay mamaya na. Then i-upload ko naman po agad ito mamaya sa YouTube ko. Okay po, ito po yung kabila pong side. Flat pa rin po dito. Ayan. Almost flat po talaga yung area. Napakarami po niyang santol dito sa property. Halos lahat po ay namumunga. Hitik na hitik po siya sa bunga. Ay, Diyos ko. Basaan na ako. Pasma na naman ang paa ko nito. Ayan, napakarami po niyang duhat, oh. Ayan, oh. Nung po ako'y bata pa ay yung ganyang duhat. Pinag-aagawan po namin yung magpipinsan. Ngayon po ang mga kabataan po ngayon hindi nakilala ang duhat. Okay. Kulang lang po talaga mga ma'am sir sa linis. Ano po? Kayo na po mag-i-improve ng property. Kayo na lang po ang magpapatanim nito. Yun po, napakaganda po ng area. Flatland po talaga siya. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 3.5 hectare with right of way na nasa 200 meters. Yun nga po, binanggit ko na po sa inyo kanina na ang right of way po natin ay kay seller pa rin. Kasi na-subdivide niya na po yung bungad. Then, yan, almost flatland po ang area. Medyo po konti na lang po talaga yung nyog. Mga nasa 150 kapuno na lang po siya more or less. Then ang mga fruit bearings po niya dito sa property ay santol at duhat lang. Then mangga. Yun lang po ang nakikita ko. Then meron po siyang ilang pitak na palayan. Then may sapa po dito sa loob. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing, palike and share po ng aking mga vlog and pasubscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!